Hello, what's up mga idol? Ayan, welcome back sa GVT Mix TV. So, bago nga pala ako bumaba sa bayan para bumili ng langis para pang change oil sa aking motorsiklo, ay naglinis-linis muna ako dito sa mini garden namin ni Missy. Dahilan nga po mga idol ay sumapit na naman ang panahon ng ating pag-change oil sa ating body na si XRM 125. Shoutout nga pala dun sa mga ka-XRM natin. And syempre idol, kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay inaanyayahan kitang mag-subscribe. Lalong lalo na kung ikaw ay motor enthusiast na baguhan pa lamang na nagmamay-ari ng motorsiklo. Lalong lalo na kung ito ay isang XRM 125 ni Honda. Dahil nga po mga idol, sa videong ito ay magbibigay po tayo ng simple tips kung tayo po ay nagdi-DIY na nag-change oil ng ating mga motorsiklo. Nang sa ganon ay lalo pang hahaba ang serbisyo ng ating mga service na motorsiklo. At ito na nga po mga idol ay malapit na tayo sa bayan. And mga idol, sa lagay pala na to ay huminto muna ako dito para makapag-picture para hindi naman puro kalsada yung nakikita ninyo dito sa aking video. Ayan. At heto na nga mga guys, nandito na ako dito sa my branch kung saan namin nabili ni Mrs. itong aking po namang motorsiklo na Honda XRM. At guys, hindi na nga pala ako pumasok sa loob kasi nakita agad ako ng sir mekaniko at siya na lang kumuha ng aking binibili sa loob. Grabe po mga idol, sobrang init po dito sa amin. Ang heat index po ay 42 degrees. Ayan. At dito naman mga idol, habang ako ay pauwi ay nagpakarga muna ako ng gas dito sa may shell ng Bambang. At dito naman po mga idol ay nakita ko naman itong Sound of Press kung saan ko binili yung gitara ko. Dahil nga po mga idol, nasira po yung saddle ng gitara ko, kaya naisipan kong ibili dito. At syempre para makapagpahinga na rin muna. Shoutout nga pala sa mga lahat ng staff ng Sound of Praise na mababait. Lumarga nga din po pala ako agad mga idol nung nakuha ko na yung guitar saddle. Ang dahilan nga po pala mga idol kung bakit medyo nagmamadali tayo ay pagdating ko kasi sa bahay ay susundin ko pa si Mrs. sa kanyang trabaho. Shoutout nga din po pala doon sa mga may misis na mababait. Anyway guys, balik na tayo doon sa topic natin kanina about pag-change oil ng ating mga motorsiklo. Lalong lalo na nga po kung tayo ay baguhan pa lamang magmay-ari nito. Samantala mga idol, para rin po pala doon sa nagtanong kung anong size ng gulong ng ating XRM 125 ay naka all stocks pa rin po. And yung top speed niya ay hindi ko pa siya po nasasagad. Hanggang 90 pa lang po. Pero idol, yung sa dating XRM ko ay napaabot ko po yung top speed niya ng 120 kph. Sa point pala na ito mga idol ay nandito na ako sa bahay at nakapagsundo na rin kay Mrs. At napansin ko nga na walang tubig sa aming hose. At syempre mga guys, dali-dali naman natin itong kinumpuni. Samantala mga idol, pagkalipas ng ilang oras at na-check natin na lumamig na yung crankcase ng ating motorsiklo, ay nangahulugang pwede na nating luwagan yung drainage bolt ng ating langis. At sa puntong yan nga din po pala mga idol ay nawaw mali tayo. Ay wow mali. Dahil nasa wrong side tayo. Dapat nasa kabilang side tayo. Ayan. Dahil nga po pala sa hassle paglipat-lipat ng camera, pinilit ko na lang pong inabot yung drain bolt niya dyan sa side na yan, mga idol. Anyway idol, wag tayong mag-alala kung minsan ay nagkakamali tayo. Dahil sa pagkakamali idol ay dito rin tayo natututo the next time. English pa more. At yan na nga ang unang tip natin mga idol. Kung tayo man ay magluwag o maghigpit ng mga bolt sa makina ng ating mga sasakyan, ay tiyakin natin na nasa malamig na temperatura ang ating mga makina. Para maiwasan din mga idol ang mga pagka-loose trades ng mga bolt at pagkakaroon ng tear sa mismong trade na nasa makina na lagayan po naman ng ating mga shoutout nga pala doon sa mga magagaling na mga mekaniko natin. At ito na mga idol yung pangalawang tip natin. Ay kapag tinatanggal natin yung bolt ng drainage ng oil sa ating motorsiklo, lalong lalo na sa Honda XRM, ay tiyakin natin na parating sumasama yung spacer niya
doon sa may bolt. Dahil sobrang tagal ng pagkakahapit nito sa may crankcase ay dumidikit na lang siya at hindi siya sumasama sa bolt. And take note mga idol, mga ibang mekaniko na gumagawa ng pag-drain ng langis ng mga motor ay hindi sila aware dito. Kasi naranasan ko na yung ganun idol. Sobra po kasi mga idol na mahalaga yung spacer na yun doon sa ating bolt. Dahil idol yung spacer kasi na yan ay siya yung nagsisilbing pacifier doon sa may bolt kontra doon mismo sa crankcase. Dinisign talaga na ganyan para maiwasan ang crankcase to bolt corrosion. If accidentally idol na mahigpitan natin ng sobra yung ating bolt. Tip nga rin po pala mga idol sa paghigpit po ng bolt sa ating pong drainage ng oil sa crankcase ng ating motor ay dapat katamtaman lamang. Dahil mga idol, ang ating crankcase ay gawa lang po ito sa pundido na madaling ma-deform yung mga trades nito. At sa sandaling yan pala mga idol ay napansin ko na yung breather ng aming CR ay aalog-alog na. Kaya yan, sinalihan ko muna habang hinihintay natin na maubos yung langis na dinodrain po naman natin. Pasensya na nga rin po pala mga idol kung ano-ano na mga scene na nahalo po naman dito sa aking video. At nang maubos na nga mga idol yung langis na atin po namang dinodrain ay ito na nga at ilalagay na natin yung bagong langis ng ating motor. Isa nga rin po palang tip mga idol para doon sa mga baguhan at gaya kong medyo makakalimutin ay siguraduhin po natin mga idol na nailagay natin yung bolt sa drainage completely bago po natin ilagay yung langis. Dahil minsan idol ay naranasan ko ng nilagyan ng langis yan na hindi ko pa pala nailagay yung bolt. Ang effect po naman mga idol ay napagastos pa ako dahil bumili pa ako ng isang langis. Dahil kulang na nga po yung langis na ilalagay ko. Dahil nabawasan at dumiretso na nga sa lupa mga idol. So shout out doon sa mga kagaya kong minsan ay makakalimutin. Para naman po doon sa nagtatanong kung anong langis yung ginagamit natin mga idol. Ang ginagamit ko pong langis ay yung stock na binigay po ni Honda branch na langis ng ating motor. Honda oil na gold. Ayan. At ito na nga mga idol, tapos na nating nailagay yung langis sa ating motorsiklo. At ayan na nga, medyo titensyonin natin. Naka-off yung machine, syempre. Para purpose lang yan is ikot-ikutin ko lang yung gear doon sa loob para malagyan na. So hanggang dito na lang itong ating video mga guys, and I hope na kahit papano ay nakatulong ang ating video, lalong lalo na po dun sa mga baguhan pa lamang na magmamay-ari ng motorsiklo na syempre gusto ring mag DIY. Lastly idol, kung hanggang sa sandaling ito ay pinapanood mo ang aking video, ay lubos-lubusin mo na idol sa pamamagitan ng pag-tap ng subscribe button dyan. Pati na rin ang notification bell para every time na may upload akong bagong video ay manonotify ka po ni YouTube. At syempre idol, baka pwedeng paki-like and share na rin. So dito ko natatapusin tong aking video. Maraming salamat po sa inyong lahat at kita-kita po tayo sa aking susunod na video. Bye bye and God bless everyone.